Ayun, so ngayon po ay June 16, 2020 at reviewin ulit natin ang ating PSE Stock Trendings Review ngayong araw na to. So medyo maganda po yung nangyari at mukhang sinundan po natin yung nangyari. Doon nga po sa United States, yung sabi ko sa inyo, panoorin nyo kung magre-rebound siya. Kasi nakita natin kahapon, around negative 2 to 3% yung drop ni US market po. Pero nag-close naman siya ng positive, which is naging magandang catalyst po dito sa ating PSEI market. So bumalik tayo dito sa taas ng ating MA100 at 6,281.75 naman. So nag-gain po ang ating index ng 1.91%. Ayan. So congratulations po, lalong-lalo na doon sa mga may hawak pa rin dito kay Mary Mart at yung mga kasama natin na nag-message sa atin na nakasalo po sila. So ito po yung mga top trending, si Mary Mart, si Dito, si Macro Asia, si Double Dragon, si Jollibee, Home, Mega White, si Now, at saka sinama natin si Ferro Nickel. So maganda kasi yung bounce niya kanina at ang ating PSEI index. So guys, don't forget to read po yung ating disclaimer. Yan po yung pinakamahalaga dito sa ating mga reviews. Okay, at doon sa mga bago nating kasama, as usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel at i-browse mo lang po itong channel natin guys. So marami ka pong reference dito kung nag-aaral ka pa lang dito sa mga basic ng technical analysis. So i-browse mo na maigi yung channel kasi yung mga common na tanong mo po, halimbawa paano pumasok or mag-exit sa isang stock, dito mo makikita sa profit or losses section natin kasi meron po tayong mga successful trades na nakalagay dito. Meron din tayong mga losing trades dyan. So, hanapin nyo na lang kung saan banda. At yung mga nag-aaral na kagaya ko sa mga technical indicators, i-browse nyo po yung technical analysis na section. At yung mga kailangan po ng mga bago sa ating markets. Yung mga fundamentals, kagaya ng mga risk management, yung pag-cut ng yung mga losses kung trading ka po. At yung pagmamonitor po ng yung trading dito naman sa ating trading journal. Okay? So, kung gusto mo makipag-usap, pwede tayong mag-usap dito sa ating Palabi Trader na Facebook account. So, add mo lang ako or mag-questions ka lang anything po related sa stock market. Ayan. So, may mga posts yung mga kaibigan natin dito. So, kaninang umaga, pinost ko yung results nung speech po ni President Duterte. So, yung Metro Manila still undergo community quarantine. Yung GCQ po na tinatawag, so wala pong nabago since mag-start po yung ating June na markets. Ayan, so kahit papano guys, medyo nawala siguro yung bad sentiment sa market kasi ang sinasabi nila baka bumalik tayo sa modified ECQ kasi dumadami yung cases po sa Pilipinas. Pero at least sa Metro Manila kung saan nandun po karamihan ng mga businesses is na-maintain po niya yung GCQ. So ibig sabihin yung mga businesses po nila is kahit papano magtutuloy-tuloy pa rin. So yun nga lang dun sa bandang Cebu, bumalik sila sa pagiging ECQ. Ayan, so tignan nyo po yung news na yon at baka maka-affect po sa mga business na naka-base naman dun sa Cebu natin. So kung mahilig ka sa news kagaya ko, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palabi Trader. So nagre-repost po tayo ng mga news galing din sa mga fina-follow natin. Anything po na pwede po maka-apekto sa ating mga stocks na hawak. So kanina nga dito ko nakita yung results ng usapan po kagabi tungkol sa pag-maintain ng GCQ sa Metro Manila. Okay? So punta tayo dito sa ating PSEI. So guys, itong si PSEI market, di ba? Compilation po to ng mga 30 best companies sa Pilipinas. So, tinitignan lagi natin siya para meron tayong overall picture po ng nangyayari dito sa ating mga blue chips. So, as a whole naman, alam nyo naman, di ba, nung bumagsak po itong yung index natin at nakita nyo naman, majority po ng stocks is nagbagsakan. So, ito po yung general picture ng galaw ng buong market po natin. So, sabi natin, mga best companies po yun dito. So, kung hindi nagpe-perform yung mga best companies, so what more yung mga mid-caps natin or yung mga penny stocks po natin. So, tingnan natin, ang usapan natin kahapon dito sa ating PSEI market is
nagkaroon tayo ng nilagay natin kasi medyo pessimistic kahapon, 'di ba, nung nagtingin tayo sa US market. Nilagay natin yung support malapit dito sa may gap area natin at 6,000 level kasi nga nung tinignan ko yung US market around negative 2%, 'di ba? Pero yun nga nung mag-close sila ng positive, nadala po yung sentiment ng ating market at nag-gain pa nga tayo ng 1.91%. So pwede nating iangat ng konti yung ating support level kasi mukhang ito yung isang area na kailangan niyang i-retest. So nag-rebound siya guys pero maganda. Nandito siya ulit sa ating MA 100 pero kailangan i-retest niya yung support na yan kasi biglang nagbago lang yung sentiment ng ating market, 'di ba? So wala tayong makitang mga critical na reversal signs kagaya ng doji. Halimbawa yung mga nandito, yan kasi yung mga magagandang indicators na nagsasabi na pabalik yung structure or pupuntahan ng ating market. Pero dito nagkaroon lang siya ng konting bounce, so malaking bounce din. Pero wala yung mga hinahanap natin na reversal sign. So, tingnan natin bukas kung maganda ulit kasi kapag tumingin ka naman dito sa US market, mukhang green naman po sila. So, sana magkaroon tayo ng engulfing candle para mabura po yung negative 4% na binagsak po ng ating market. So, makita mo dito sa Dow Futures, meron silang 1.74% na possible gain sa kanilang market. So, kahapon ito yung catalyst natin. So, nag-green po sila after ng bumagsak po ng negative 3%, mahigit yung kanilang futures at yung actual trading naman is gumanda na siya. So pag titingnan mo, kung napapansin mo, nung mga nakarang araw, napapansin ko itong si KOSPI, so yung Korean index, kung natandaan nyo, more than 3% siya ng dalawang beses. Pero ngayong araw na to, nag-rebound din siya. So, positive 5.28%. So, medyo malakas po yung optimism sa buong market. Kita nyo naman yung Asia. Halos nag 3% yata. Yung Japan, tingnan natin yung Japan. Kasi minsan siya yung sinusundan. So, may mga nag 3%. Si Indonesia, itong Jakarta Composite Index. Dito sa bandang taas si Hong Kong 2%, ayan si Nikkei, si Japan 4.88%. So which is very good news kasi tingnan mo naman yung overall global indices, matataas po yung kanilang mga inakyat. So medyo hindi nga lang nakaakyat si PSE kasi nung umaga okay siya, more than 2%, di ba? So maraming nagre-rejoice, marami tayong nare-receive na magagandang feedback sa ating Facebook account, and then nagkatakutan, and then bumalik siya ulit sa 1.9%. So, congrats po dun sa mga malalakas yung loob na hindi napakat-loss nung mag-revert back yung ating market. Ayan. So, medyo maganda yung nakikita natin sa kanya. So, bakit po medyo maganda yung optimism dito sa US market na naman? So, meron kasing mga stimulus bill na nilalabas yung Trump administration. So, mukhang magpiprint ng maraming pera para po ma-stimulate po yung kanilang economy. Ayan. So, dito naman sa Philippine market natin, ang nabasa natin na news na related po sa kanya is meron ding parang mangungutang po yung government natin. So kung ewan ko kung nasabi ko nung nakaraan, yung may rating po kasi yung mga nangungutang na kagaya po ng Pilipinas. So ang alam ko nung huli, BBB plus tayo, pero doon nung nagkaroon ng reassessment yung Japan sa Philippine economy, ang rating natin is naging A-. So ibig sabihin tumaas yung credit rating natin. So parang ibig sabihin magaling tayo magbayad sa mga utang. So mas maraming makukuhang funds po yung ating government. So kung nakita nyo din yung sinabi ni President Duterte na halos walang pondo yung government, kaya mangungutang po ang ating government sa mga ibang bansa kagaya po ng World Bank, Asia Development Bank. Ayan. So marami pang banks na pangungutangan po yung ating government para talagang i-stimulate po yung ating economy. So siguro kaya ganon, medyo nag-rejoice din kahit papaano itong ating PSEI index. Ayan. So yun po yung mga major news na nagkaroon po ng positive sentiment dito sa ating market. So dahil ganyan yung nangyari, yung resistance natin, medyo ilalagay pa rin natin dito siguro dito sa bandang MA9 natin. So magkakasubukan kung ito na nga ba yung bottom ng ating higher low. So di ba umakyat tayo, meron tayong high dito, may higher high dito, then meron tayong low.
dito sa areas na to. So naghahanap ng higher low yung ating PSEI market para masabi natin na uptrending siya, 'di ba? Characteristic ng isang uptrending stocks, meron siyang high lows and then higher lows. So sana, maganda sana kung ito na yung pinaka higher low natin. So magkakaalaman yan kung mababasag ni PSEI market yung ating MA9. Pero sa ngayon, ang malakas na resistance natin, kasi ilang beses nag-try dito na mag-support itong si PSEI. So magiging resistance natin yung 6,300. So pwedeng mag-coincide kasi dito sa ating MA9. So ang value siguro around 6,380 plus hanggang 6,390 plus. Ayan. So ang support natin is nandito sa around 6,137. So medyo maganda kasi nagkaroon ng bounce yung ating RSI. So sana magkaroon siya ng repeat na pag-upside. So para maging maganda po yung patutungan ng buong index or ng mga stocks po natin. So pwede mo gawing reference yung ating MA50. So sana, although kahit medyo bumagsak yung RSI natin dito sa dinodrawing natin na trendline sa kanya, so sana mag-support itong support line natin, itong ascending trendlines yung ginuguhit natin. At sana hindi po bumagsak yung blue line dito sa ating red line. So marami pang corrections tayong makikita. So hindi pa natin kabisado kung upside or downside. So tingnan natin itong US market pag nag-close po sila ng positive. So asahan mo medyo maganda po yung mangyayari dito sa market natin sa PSEI. Ayan. So yan yung i-expect natin bukas naman. So medyo tight po yung range natin kasi hindi pa natin alam yung pinaka base ng pag-correct po nitong si PSEI market. Okay? So yun po yung nakita natin. And then, nakalimutan kong sabihin, hindi pa rin maganda yung mga foreigners kasi lumalabas pa rin. Meron tayong net foreign selling na negative 1.22 billion. So, medyo lumalabas na yung mga naunang pumasok. So, kung titignan mo, halos 3 billion yung pumasok, di ba? And then, sa ngayon, 2 billion na yung lumabas sa kanya. So, hindi natin alam bakit takot pa rin yung mga foreigners dito sa ating PSE market. Ayan. So, yun po yung nakita natin sa ating overall Philippine market. So, punta na tayo dito sa kay Merrimart. So, kung mapapansin nyo guys, halos wala tayong chance sumakay dito kay Merrimart kasi lagi pong ceiling yung kanyang price. So, yung iba na medyo malakas yung loob, nakasalo po dito sa baba. So, bumagsak pala siya ng more than 14%. Kasi nung mag-open siya, halos 50% na naman. So, tingnan natin sa 5-minute chart para makita natin yung nangyari. So nag-open siya. Hindi naman pala eksaktong hindi siya eksaktong 50%. So 1.99 yung opening nitong si MM. Kasi green po yung candle na nakita natin. So ibig sabihin dito siya nagkaroon ng umpisa, nagkaroon ng konting katatakutan. And then yun nga, umarangkada na siya for 10 minutes lang. So wala ka na chance mag-isip talaga. Kung hindi ka decided na pumasok sa kanya after nung ceiling natin kahapon, ang hirap mag-decide kasi ang laki po ng inakyat niya doon pa lang sa opening price natin. More than 33%. So, galing So, meron siyang, tsaka ang daming di-trade Makita mo dito, 4.91k yung number of trades niya at ang value niya is 300 million. So, tignan mo nga naman. So, yung market cap nitong si Merrimart natin is nasa 17 billion na. So, laki na, no? So, bakit kaya ganyan yung ginagalaw ni Merrimart? Lagi pong ceiling. So, malakas po kasi ang optimism dito kay Merrimart. So, kung makita nyo, yung nangyari po dati kay Double Dragon, dun po sa IPO niya. So, may nabasa po ako nakasulat na article dito sa Instagrams. More than 3,000% po yung inakyat ni Double Dragon nung siya, mula po sa kanyang IPO price hanggang sa pinaka-peak na price niya. So, kaya ganyan po kalakas yung optimism kay Merrimart at yung may-ari nga po is medyo maganda or credible na businessman si Mr. Injap Sia II. Kaya po medyo malakas po yung optimism sa kanya. So abang-abang ulit tayo kung saan tayo makakasalo sa kanya. Tignan natin kung may momentum siya kasi kagaya nung nangyari doon sa isang IPO natin, di ba? Si Fruit yata yun. Silipin lang natin ng konti para ma-explain natin yung nangyari dito. So hindi si Fruit, si KPPI pala yun. Tingnan natin. So kung makikita mo, itong CKPPI nung first 3 days
3 to 4 days niya. So, umabot siya ng more than 300%. So, ganyan yung expectation na pwede mangyari kay Merrimart. So, ang price kasi po nitong si Merrimart, so alam niyo naman, di ba, dun sa IPO review natin, meron lang siyang 1.6 billion na worth ng shares, di ba, nung nagkaroon po siya ng IPO. So, madali pong itulak itong si Merrimart. Kaya pag meron pong investor dyan na malaki yung hawak sa kanya at malaki po yung capital, kayang-kaya po nilang itulak kasi piso, 2 piso lang po yung price nitong si Merrimart. So, watch out lang pag pumapasok ka dito, pag meron na siyang mga malalaking red candles. So, yun po yung mga clue mo dun sa mga nakapasok sa kanya para mag-exit naman. Kasi ang laki niya na, ang laki na po ng inakyat niya, di ba? So, 100% na po simula na magkaroon ng opening itong si Merrimart. So, abang-abang ulit tayo. So, sa ngayon, di ba, meron na tayong 2 candle. So, pwede mong gawing reference. Kung sakali lang bumagsak at gusto mong sumakay, sana hindi bumagsak sa 1.92 itong si Merrimart natin. Ayan. So, wala tayong makita sa kanya kasi 2-day trading pa rin naman yung nakalabas dito sa kanya charting. So, congratulations po ulit doon sa mga may hawak dito kay Merrimart. At mukhang maganda hawakan at maraming nagtutulak talaga sa kanyang presyo. Okay? So, next pa natin si Dito. So, second is on the spot na lang lagi itong si Dito natin kasi ang paborito ngayon is si Merrimart. So, maganda rin yung nangyari kay Dito. Nag-gain po siya ng 6.61%. So, ang sabi natin dun sa review naman kahapon, possibly magkaroon na retest kasi nga medyo pessimistic tayo. Magkaroon na retest dito sa ating MA20, dito sa ating yellow line. Pero since maganda yung market, tinulak na rin itong si Dito natin at maganda yung nangyari sa kanya kasi bumalik siya dun sa kanyang bullish trend. So, lagay ulit natin yung kanyang trend channel para madali makita kung saan papunta yung direction nitong si Dito natin. So, mukhang gusto pa rin bumalik dito sa bandang taas ni Dito. So, price action lang naman tayo at yun nga, yung sabi natin guys. So, isang characteristic po ng isang uptrending stocks, yung RSI, hindi po bumabagsak sa RSI 50. So, maganda rin yung kanyang MACD kasi kita mo naman medyo nakabuka po ulit siya, di ba? So, maganda kasi kung magdo-drawing ka ng mag-iti-trace mo yung mga trend lines niya, naka-breakout siya doon sa kanyang descending trend lines. Ayan. So, biglang nagbago yung sentiment after magkaroon ng magandang results yung ating US market. Ayan. So, dyan pa rin, nasa loob pa rin tayo ng trading channel nitong si Dito. At kung pupunta ka dito sa ating social live feeds, maraming pong picture kasi na nilalabas doon sa mga rollout nitong si Dito natin, di ba? So, Double Dragon yung nasa isip ko. So, balikan natin si Dito. So, ang dami ko kasi nakikitang pictures dito ng mga satellite networks nitong si Dito natin. So, ang daming pictures na nilalagay para masuportahan po yung pagtaas nitong si Dito natin. Ayan, so simula dito, no, 4 hours ago. So, ang dami na pong cell sites or cell towers na pinapakita yung mga kasama natin dito. Ayan, no, so ang daming ginagawa. So, anticipation, di ba? Dito kay sa Dito natin. So, marami pa ako nakitang pictures dito ng mga rollouts ni Dito. So, wala na, hindi natin ma-trace back. So, yun nga, malakas na pang-akit sa stock na si Dito yung mga yun kasi ibig sabihin tuloy-tuloy po yung program niya para maging official na third telco na po siya at pwedeng panglaban doon sa ating mga giants na si Globe saka si Tel natin. Ayan. So, sundan mo lang yung charts guys. Kung napaka-atlos ka sa kanya, di maghanap ka ulit ng magandang entry point naman sa kanya kasi lumalabas intact po yung kanyang uptrending line. So, ang magandang tignan sa kanya yung RSI is hindi po masyadong bumabagsak sa RSI 50. Okay? So, yun po yung nakita natin kay Dito natin. So, balik tayo dito kay Jollibee. So, hindi naman masyadong umakyat itong si Jollibee guys. So, hindi natin makita kung bakit siya pinag-uusapan sa ngayon. So, nagre-retry pa rin talaga siyang umakyat. So, medyo tatlo na yung candle na indecision. Pero meron pa rin sumusuporta sa kanya kasi yung price niya hindi masyadong nagbe-breakout. So, malapit nang magkaroon ng decision itong si Jollibee. So, bukas, kung green po yung Philippine market, yung US market natin, tingnan natin maigi kung magkaroon ng breakout na itong si
Jollibee natin. So magandang sakyan yung mga stocks pag nagkakaroon ng breakout kasi may possible upside move po sila. So kung sakali lang magkaroon ng breakout itong si Jollibee at hindi breakdown. So gaya ng usapan natin kahapon, pag nagkaroon ng breakdown, babalik ka dito sa 134 level na support. Pero pag nagkaroon ka naman ng breakout sa kanya, so taas natin to. So ang pinaka minimum na pwede niyang puntahan is dito sa previous support niya is around 163. So medyo maganda yung upside niya kung sakali magkaroon po siya ng breakout. Kaya silipin mo na maigi bukas kung nag-green itong si Jollibee. So may chance siya kasi kahit papano yung RSI is nasa above RSI 50 at medyo nagka-curve down yung MACD, yung blue line dito sa ating red line, pero nakabukas pa rin naman siya. So anytime pwede magkaroon ng chance dito kay Jollibee. So isa pang magandang nakita natin kay Jollibee, kung tumitingin ka dito sa net foreign buying, meron pong support ng foreigners kay Jollibee. So makita mo dito guys. So ilang araw na palang, ngayon ko lang din napansin, ilang araw na rin palang nag-accumulate yung mga foreigners po kay Jollibee natin. So lalaki 227, 101 million, 200 million. So may nagsusupport po ng price ni Jollibee natin. Kaya po kahit medyo bad yung mga candles na lumalabas, maraming indecision candles, meron pong sumusupport na volume sa kanya. So tingnan natin bukas kung maka-breakout na itong si Jollibee po natin. And so yan po muna yung nakita natin. Sundan mo lang yung trend lines kasi hindi pa naman nabibreak ni Jollibee. So next po natin si Home. So nakita ko din nagkaroon na rebound itong si Home natin. So mukhang malakas yung kanyang MA9. So actually ang expectation natin magkaroon ng halos fill the gap dito sa area na to si Home, di ba? Yung usapan natin kahapon. So gawin natin support ito kasi hindi niya na break at nagkaroon siya ng rebound. So medyo maganda yung pinatutunguhan niya, no? So malaki din. Nag-gain po itong si Home ng 5.37% at yung RSI is nag-stay above sa RSI 50. Medyo gumanda yung itsura ng ating MACD sa kanya. So hindi na siya pa-curving down. So malay mo magkaroon ng breakout din itong si Home, no? Kung sakaling magkaroon siya ng breakout, tingnan na natin. So parang may nakikita tayong bull flag formation. So maganda kung itong si Home natin magkaroon po ng breakout dito sa consolidation po ng kanyang prices. So parang nagkakaroon siya ng mini bull flag dito. So mako-confirm natin as a bull flag 'yan kung magkaroon ka po ng breakout dito sa current price natin na 7.46. So yan lang muna yung ilalagay nating pinakamaganda resistance sa kanya. So kung medyo optimistic ka, pwede mong ibalik dito sa previous candles natin at around 8.1 naman sa kanya. Ayan. So magandang sakyan pag nagkakaroon ng breakouts, lalong-lalo na kung mini bull flag formation itong nakikita po natin kay Home po natin. Kasi medyo maganda, nagkaroon po siya ng bounce kasi dito sa ating MA9. So medyo nawala na yung sentiment natin na magkaroon na retest dito sa previous malakas na resistance natin dito sa bandang baba kasi nahila po ng sentiment ng US market at yung medyo maganda po. So siguro marami nag-expect na bumalik sa MECQ itong si PSEI natin, itong si Metro Manila. Kaya nagkatakutan po for the last few days naman. So ayan, yan po muna yung nakita natin kay Home. Next po natin si Mega Wide. So nagkaroon din ng actually maganda nung umaga itong si Mega Wide. Pero nagkaroon siya ng closing na medyo indecision yung candle niya, 0.14%. Pero kahit papano guys, hindi po na-break. So, di ba ang usapan natin kahapon, pag na-break itong MA9 natin, is a bad sign at pwede siyang bumalik dito sa 6.09 pesos. Pero sa ngayon, mukhang malakas po talaga yung ating MA9. So, sana magkaroon na retest dito si M-Wide sa taas naman ng resistance niya at 8.25, pero medyo tayo dito sa critical tayo dito sa annual earnings. So medyo sumasabay muna sa trend ng buong market itong si MY natin. So kahit papaano maganda yung finiform niya kasi nagkaroon po siya ng konting bounce dito sa ating MA9 at medyo obvious nagsusupport po yung ating MA9. So ang pwede mong gawin dyan, since medyo mataas siya ng konti sa previous price natin kahapon, gagawin mo na siyang support area yung MA9 natin sa kanya. So kahapon kasi medyo sideways yung sentiment natin kasi nga, di ba sabi ko, yung buong market ganun po siya. So nahihila po kasi lahat pag
yung overall sentiment po ng market is hindi maganda. So, ang pwedeng critical na points ngayon nitong si mega wide natin is itong dinodrawing natin na trend line. So, pag na-break yan, magkaroon siya ng retest at hindi niya kayaning bumalik dito sa taas ng ating trend lines, then yun nga, yun yung chance na babalik siya at mag-retest dito sa ating previous support naman, yung drawing po natin kahapon at around 6.27. Okay? So, yun po yung nakita natin. So, hanggat hindi nakabagsak sa RSI 50, yung ating RSI, so kahit paano may optimism at yung MACD is nakabukas po yung kanyang direction naman. So, nag-gain lang siya 0.14%. Okay? Next po natin itong si Now. So, halos mali lahat ng analysis natin. So, okay lang. Na mali yung analysis natin basta umakyat po yung ating market. So, medyo risk averted tayo kahapon kasi nga yung buong sentiment po is hindi maganda. So, ang in-expect natin kahapon dito kay Now is magkaroon ng retest dito sa ating gap area. Pero mukhang maganda yung nangyari sa market, kaya ganyan. Nag-gain po siya ng 6.09%. So, sana magtuloy-tuloy itong nakikita natin sa kanya kasi pwedeng isa ito sa kanyang higher low. So, may low, higher low, and then another higher low para masustain niya yung kanyang pag-angat po ng kanyang prices. So, i-clone uli natin para madali makita yung kanyang pwedeng puntahan. So, yan. Yan po yung malaki pa rin yung trading channel natin sa kanya kasi medyo volatile pa rin po itong si Now. So siguro anytime na magkaroon siya ng news sa kanyang 5G rollout, baka yun yung maging catalyst sa mga traders natin para balik-balikan po itong si Now. So ang isang critical na sinasabi natin is nagbabounce sa RSI, above po ng RSI 50 natin para masustain niya po yung kanyang pag-akyat or pag-stay above dito sa may gap area naman natin. Ayan. So, congrats po kung nag-hold ka kahapon kasi mukhang maganda. Meron kang inverted doji and then meron kang bullish engulfing candle. So, maganda yung formation ng mga candles na nakikita natin. Ganun din po yung ating MACD is nakabuka. Ayan. So, sana mag-support po itong previous low natin at 1.97 pesos. So, next, si Ferronickel. So, inad ko si Ferronickel as a representative po ng mga minings kasi medyo malaki din po yung gains nila. Tinitignan ko si nickel sa Ferronickel kanina. Si SCC, parang hindi ko masyadong nakitang umakyat ngayong araw na to. So, nag-gain po ulit itong si FA9 ng 7.06% at parang gusto nyo mag-breakout dito sa MA100 kanina. No? So, maganda rin yung formation niya kasi bullish engulfing candle yung current na price niya. So, pwede siguro tayo mag-drawing, no? Isang malaking trend channel para makita natin yung direction po nitong si Ferronickel. So, ganda ng move niya, no? So, nagkaroon siya ng tatlong confirmation areas dito. At tignan mo, laki ng kanyang trading channel. So, sana isang higher low itong nakikita natin kay FNI para po magkaroon siya ng retest ulit dito sa ating MA100. So, okay na sanang nakaraan eh. Medyo bullish na bullish tayo dito kay Ferronickel kasi for the longest time, naka-breakout siya dito sa ating MA100. So, kita nyo naman nung nakaraan, around January, no? Nung bumagsak po yung ating mga charts dito sa ating MA100. So, magandang catalyst na sana kasi nakakyat na siya. Pero yun nga, medyo malakas yung negativity sa market. Kaya nag-breakdown. So, sana makabalik siya ulit dito sa taas ng ating MA100. Siguro few days muna, magkaroon siya ng konting consolidation. And then sa kanya, itatry magkaroon ng breakout ulit. So, maganda pa rin yung RSI. So, ito yung mga hinahanap natin. Kasi, hindi diretsong pointed downwards. Kung napansin nyo kahapon, di ba, yung sa review natin, halos lahat po ng RSI natin is pointing downwards. Pero sa ngayon, meron ka na makikita mga nagbabounce. So, yan po yung mga hanapin nyo. Kung gusto nyo magkaroon ng re-entry doon sa mga stocks na nung huli, hindi kayo makasabit sa kanila. Okay? So, yung MACD is a very good sign. So, sana green ulit bukas para yung mga stocks natin is mag-angatan ulit. Okay? So, balik tayo dito sa ating PSEI market. So, medyo tight yung nilalagay natin na range. Sa ngayon, naglilin tayo sa bukas po, naglilin tayo na medyo green tayo kasi po yung US market sa ngayon. Refresh ulit natin para makita natin
green pa rin siya. So tingnan natin kasi nung kahapon naman tumingin tayo negative 1% siya and then nag-refresh tayo negative 2%. Pero ngayon naman laging green yung Dow futures natin. Ayan. So sana magandang stimulus yung nilabas po ng US na yun nga maglalabas sila ng maraming pera para ma-stimulate po yung kanilang economy naman. Ayan. So yun lang guys. So ayun. Marami nakamiss dun sa ating mannerism na ayun. At yun, sa mga kasama natin na bago, don't forget to subscribe dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel at add mo lang ako dito sa aking Facebook account kagaya ng mga ginagawa ng kasama natin. Basta related po sa stock market, so no problem, pwede nyo akong tanungin. No need to ask, kung pwede kayong magtanong, mag-ask na po kayo kasi kung minsan baka hindi ko mabasa yung message nyo pag nagtanong kayo ulit. At follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. So negative or positive, ilalagay po natin yung mga significant news na pwede makaapekto sa ating market. Ayan. So yun lang guys. So happy trading day bukas. Sana may mga nahuli kayo ngayong araw na to kasi expected magkaroon po tayo ng bounce ng market. Ayan. So yun lang. See you po tomorrow.